Bakit hindi na lang pag-isahin? Yan ang mungkahi ng House Quad Committee Lead Chair Robert A. Barbers ngayong magkakasa na rin ng hiwalay na pagdinig ang Senado ukol sa war on drugs ng dating administrasyon. Yan ang ulat ni Melales Moras. Umaasa ang House Quad Committee na darating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatuloy ng kanilang pagdinig ngayong Martes ukol sa ilegal na droga at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Nitong Biyernes, formal nang pinadalhan ng Quadcom ng imbitasyon ang dating Pangulo. Kumpirmado na rin natanggap na ito ng kampo ni Duterte ayon sa PNP. Noon pa, nais naming imbitahan ang ating dating Pangulo to appear, no? Not a person na inaakusahan namin, kundi bigyan ng linaw talaga ang lahat ng mga bagay na ito. Sinabi naman niya sa media na if he is invited, ay darating siya. Kaya palagay ko sa akin po, walang pagdududa na he might come. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. Pagtitiyak ng joint panel, bibigyan nila ng karampatang paggalang at respeto ang dating presidente kung dumating ito sa pagdinig. Pero hindi naman ibig sabihin yan, ligtas na siya sa contempt order kung sakali. It's up to him to be present tomorrow, and it's up to his answers and his actuation during the hearing. So, for me, sabi ko na nga, hindi ko pwedeng pangunahan ng dating Pangulo. Ang Senado may ikinakasa na ring hiwalay na pagdinig ukol sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Pero mungkahi ni Quadcom Lead Chair Robert A. Barbers, maaari naman itong pag-isahin na lang. If they will agree, I think, para sa bayan, di ba? Isang malaki, malawak, at komprehensibong investigasyon nang sa ganun makagawa tayo ng mga panukalang batas na nararapat. Kasamang humarap ng Quadcom sa isang press conference ang ilang opisyal mula sa Office of the Solicitor General. Dito'y formal nang isinumite ng mga kongresista sa OSG ang mahalagang dokumento ukol sa Pogo na pawang mga pruweba umano ng mga maanumalyang transaksyon at gawain ng ilang Chinese nationals sa bansa. Tiniyak naman ng OSG na pag-aaralan nila itong mabuti. If the real estate is still in the name of this Chinese, we will file the necessary actions, escheat or reversion. Then, kung eto po, pag nasa pangalan na to ng mga Filipino individuals, cured na po yan, pero subject po sa possible administrative or criminal actions sa mga involved. Paglilinaw ng Quadcom, hindi pa tapos ang kanilang pagdinig ukol sa Pogo at pauna lamang ang mga ibinigay nilang papeles at rekomendasyon sa OSG. Pagtitiyak ng mga kongresista sa kanilang bawat pagdinig, tanging katotohanan lamang at hustisya ang nais nilang mapanaig. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.